VP Sara Duterte. Ayan po wala pong patid ang sunod-sunod na survey na nagpapakita na kahit ano pang iba to kay VP Sara, siya pa rin ang nangunguna para maging presidente kung ang halalan ay gagawin ngayon, buwan ng Agosto 2025. Pero siyempre, ang katunayan ay matagal pang eleksyon. Mayo pa ng 2028, so marami pang pwedeng mangyari. Bagamat, wala pa naman talagang survey na nagpapakita na hindi mananalo si VP Sara. May mga panahon na nagkaroon siya ng statistical tie kay Tulfo, pero malayo na po yun. Wala na pong statistical tie kay Tulfo kasi itong huling survey po, ito ang naging resulta. Si VP Sara ay merong siyang 31%. Okay, 31% na boboto sa kanya. 31.4%. Ang pumapangalawa po ay si Leni Robredo na kalahati lamang. 13.3. Wala pang kalahati kasi ang 31, ang kalahati niyan is 15, no? Pero si Leni po ay kalahati lamang, 13.3. Sinundan po siya ni Raffy Tulfo na 10.3%, ni Senator Bongo na 6.5%, Amy Marcos na 4.4%, at Bam Aquino na 3.1%. So sa ngayon po, kung magkakaroon po ng eleksyon, ang VP Sara ang landslide winner 2-1. So kung makakakuha ng 31 million na boto si VP Sara or 32 million na boto muli, ang pinakamalapit niyang katunggali ay magiging si Leni Robredo na kalahating makukuha 15 million. Now, ang mabuti pang balita rito, ni isa dun sa mga sumusunod sa kanya na malayo naman kaysa sa kanyang 31.4, wala po ni isang tao ni Marcos Jr. Ito po ay validation o kumbaga reiteration nung naging boto ng sambayan ng Pilipino noong huling senatorial election kung saan lilima lamang na kandidato ni Marcos Jr. ang pinanalo ng taong bayan. At dun sa limang yon, wala pang galing sa partido mismo ni Marcos Jr. na PFP. So, kung ngayon ang eleksyon, wala pong kaduda-duda, with a margin of 2-1, si VP Sara ang magiging presidente. Ang problema, matagal pa po ang eleksyon. 2.5 years pa bago tayo mag-eleksyon ng Mayo of 2028. Sa pagiging vice-presidente naman po, si Senator Bongo ang naging top-notcher, bagamat ito'y 16.2% lamang. Tapos sinundan po yan ni Mon Tulfo na malapit, 14.9%. Tapos po niyan ay si Bam Aquino, 8.4%. Tapos si Senator Robin Padilla, 7.7%. Si Senator Grace Poe, 6.8%. Si Cheese Escudero, 5.9%. Amy Marcos, 4.5%. And Risa Ontiveros, 4.3%. So ano pong conclusion natin? Kung magkaka-eleksyon po ngayon, walang kandidato si Marcos Jr. na mananalo bilang presidente or vice-presidente. Ang pinakamalapit na po pwedeng mahalal ay ang Ramon Tulfo bilang vice-presidente. Pero si Leni Robredo, bagamat siyang pumapangalawang choice ng ating taong bayan para sa presidente, kalahati lang po ang makukuha na boto kung ikukumpira kay VP Sara. Ibig sabihin, sinusuka ng taong bayan ang kandidato ni Marcos Jr. Whether be it for president or vice president. Pangalawa, napakalayo po ng mga dilawan kung magkakaroon ng eleksyon ngayon dahil kalahati lamang ang boto ni Leni Robredo sa boto ni VP Sara kung ngayon ang eleksyon. Pero dapat ba tayong maging kampante, mga supporters ng mga Duterte? Hindi po. Kasi napakatagal pa ng eleksyon at ngayon po, dahil nga hindi naman nagtagumpay sila sa pag-aalis kay VP Sara sa pamamagitan ng impeachment, ang gagawin nila mula ngayon hanggang Pebrero ng 2026, kung saan po pwede sila maghain ng pangalawa na namang impeachment, babatuhin nila ng babatuhin ng putik si VP Sara. At ano pa ba hindi nila naibato kay VP Sara? Lahat naman, including ang tinatawag nilang inodoro, binato na kay VP Sara. Pero kahit anong binato nila kay VP Sara, siya pa rin ang nangunguna na
napupusuan ng taong bayan para maging presidente. Now, bakit sinusuka ang mga kandidato ni Marcos Jr.? Obviously, dahil alam ng taong bayan na walang kwenta ang pamumuno ni Marcos Jr. Walang solusyon na naibigay sa problema ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at mababang sweldo. Dinagdagan pa ngayon ng problema sa peace and order dahil nawala yung kapayapaan na natikman natin nung panahon ni Tatay Digong. At bakit talaga namang kahit anong kandidato ni Marcos Jr. ay wala? Well, siyempre, nandyan na rin yan yung disgusto ng taong bayan sa pangingidnap na ginawa ng Marcos Jr. kay Tatay Digong at ang pagpapadala sa kanyang sapilitan sa dahig kung saan ngayon nakakulong itong si Tatay Digong. Kaya malinaw po kung talagang ngayon ang eleksyon, sinuka na ng taong bayan ang kandidato ng Marcos Jr. Paano naman ang mga dilawan? Well, ang mga dilawan, kalahati ng boto ni BP Sara ang makukuha, pero meron pa rin pong boto. At sa lahat ng mga dilawan, ang pinakamalakas na kandidato nila ay si Leni Robredo pa rin. Kaya lang, hindi pa nangyayari sa ating kasaysayan na isang natalo na para sa posisyong presidente ng pangalawang beses magsubok ay nanalo. May mga ganyan sa posisyon ng senador. Si Ontiveros, sa pangatlong attempt, tsaka niya nakuha yung posisyon ng senador. Pero wala pa pong tumatakbo na natalo ng presidente na sa pangalawang pagtakbo niya ay nanalo. Ang pagkakaalam ko nga lang sa ating kasaysayan nung kailan lamang, si Ping Lacson lamang ang 2 beses tumakbo na ng presidente at hindi nasungkit. Pero hanggang ngayon naman po, siya ay miyembro ng Senado. So, ang mensahe dyan ay may konting boto pa rin ang mga dilawan. Siguro hindi lang konti, no? They continue to be a force to contend with. Ako naman, naninindigan ako na talagang ang boto ng Pilipinas ay hati sa 3. Ang mga Duterte, ang mga Marcos, at ang mga dilawan. Nung nagtambala ng Marcos at Duterte, nakita natin na 32 million ang bumoto kay Inday Sara Duterte. Pero kung titignan mo naman ang boto ni Amy Marcos, sapat lamang para maging number 10 sa eleksyon. So, tingin ko, ang Marcos vote talaga ay around 16 million. So, 16% ng botante rin, ang sang-ayon dito sa survey nito, ang boboto kay Leni Robredo, no? So, kung 16% yan, sandali po, ako compute natin, kung 16% yan, naboboto, dali yan, titignan po natin yung 16%. Oo. Ang prediction natin na makukuha niyang boto ay ito po tinitignan po natin, mabilis lang sa Google, okay? Well, ang sa 2025 po, 55.5 million ang bumoto, 83%. Kung 16.5, makakakuha si Leni ng 8,880,000. At dahil si Inday Sara ay doble niyan, mahigit kumulang 16 to 17 million ang makukuhang boto ni Inday Sara. Pero ito po ay rough estimate lamang. Kasi ang, tignan natin 31.4% of 55 million. Ilan po ang expected boto niya? Yan, okay? Ito po expected boto ngayon ni Inday Sara kung siya ay 16.5 million as against 8 million ni Leni Robredo. So yung 8 million na yan, mukhang solid na po yan. So ang aking naman paninindigan, politics is addition. Bagamat meron ng 16.5 million votes ngayon si Inday Sara para panigurado, at yan din naman ng more or less boto na nakuha ni Tatay Digong, kinakailangan makakuha pa siya ng boto sa ibang mga kampo. Pero ngayon, napakadami pong undecided. Yan po ang totoo, no? So, mahigit kumulang 16% ng ating mga botante or 8 million ay undecided pa rin. So, meron talagang pinaglalabanan na 8 million. Nakatumbas din ang boto ni Leni Robredo na kapag nakuha lahat yan ni Leni, pwede siyang manalo. Pero, chances are, mahirap namang makuha ni Leni lahat yung undecided na 18%. Sabihin na nating maghati sila, si Inday Sara will still have around 24 million at si Leni Robredo would have around
12 million votes. Pero, nasan ngayon ang boto ng mga Marcos? Well, tingnan po natin magkano ang boto ni Amy Marcos, no? Ang boto ni Marcos na Amy ay, tingnan po natin, ha? Ito yung indication natin na kung gaano kadami ang diehard ng mga Marcoses, no? Noong 2022, 17,270,000. At ang boto ni Amy ay dito sa huling eleksyon ay tignan po ha, in 2025, no? Ang boto niya dati kasi yung huling eleksyon 17 million, pero tingin ko itong eleksyon nito bumaba siya. At ay naku, ba't ganyan yan? Okay? 2025, yan ha. Anyway, ano siya, no? Nung sa 19th Congress, siya ay 17 million votes, no? Mga 31.4. Well, ganyan naman po talaga ang boto na kinakailangan ng senador. Kinakailangan at least 30% of the votes, no? So, sabihin na natin na talagang merong boto talaga ang Marcos na 15, may boto rin ang Dilawan na 8, at ang Marcos naman ngayon po, ang Duterte po ngayon, meron talagang solid na 18, pero dahil nga po ngayon ay 31% siya, malaki talaga. Sure na yung 18. Samantalang si Leni Robredo, 8 pa lang. Pero meron kasing undecided na 8 na po pwedeng mapunta kay Leni, pero malabo naman na lahat yun pupunta kay Leni. Now, so kung magpapatuloy ang trend, walang kaduda-duda pagdating ng 2028, Sara Duterte ang magiging presidente. Anong mga banta sa pagiging presidente ni Sara Duterte? Unang-una, ang paghihimasok ng Amerika. Alam natin na sa kasaysayan ng buong mundo, naghihimasok talaga ang mga Amerikano sa mga bansang meron silang pang-nasyonal na interes. Anong pang-nasyonal na interes sa mga Amerikano dito sa Pilipinas? Well, ginagamit nila ang Pilipinas bilang ang Singapore warship or aircraft carrier. Kaya naman tayo binili ng mga Amerikano sa Espanyol for 20 million sa Treaty of Paris ay dahil nga nais nila magkaroon ng foothold. Kumbaga, jumping ground for the whole of Asia. Dahil ang Pilipinas, ang unang-unang landmass na makikita mo, pag ikaw ay tumawid ng Pacific Ocean galing sa Amerika, at ang Pilipinas ay katabing-katabi ng China. Well, bukod sa China, syempre, tayo rin ang jumping board to the rest of the Far East. Kasama na dyan ang Southeast Asia at ang India at ang mainland Asia. So, ang interes ngayon ng mga Amerikano, by hook or by crook, gamitin ang Pilipinas pag nagkagulo pagdating sa issue ng Taiwan. At base sa mga deklarasyon ng mga American officials, mukhang papunta na tayo doon. At ito namang si Marcos Jr. ay nagsalita na the Filipinos must be willing to die for Taiwan. Naku, sino naman talagang magulang na papayag na mamatay ang kanilang mga anak sa isang digmaan na wala namang kinalaman sa Pilipinas? Lalong-lalo na ang Taiwan naman ay talagang kinikilala natin na kabahagi talaga ng China. Pero ang punto natin dito, kapag ang Amerikano ay magsabi na ayaw na nila ng Duterte dahil sa panahon ni Tatay Digong, ang binigyan ng importansya ng ating Tatay Digong ay ang interes ng Pilipinas, well, magkakaroon ng napakalaking banta sa pagiging presidente ni Inday Sara Duterte. At wag po kayo magkakamali ha, talaga po nagkaroon na ng ruling ang International Court of Justice, ang World Court doon sa kaso ng Nicaragua versus USA na talagang pati dahas ay ginamit ng mga Amerikano para patalsikin ang isang gobyerno na hindi friendly sa kanya. At ito nga yung Sandinista government ng Nicaragua nung panahon na yon, tinatarget nilang patayin ng mga leaders, binobomba nilang mga pier at nagbigay pa ng pondo at ng armas sa isang revolutionary group para mapabagsak ang gobyerno ng Sandinista sa Nicaragua. So hindi talaga malayo na maghimasok ang mga Amerikano kasi ganyan ang ginagawa nila hindi lang doon sa Nicaragua kundi iba-iba pang parte ng Latin America, no? Na ewan ko ba kung bakit talagang mahilig sila maghimasok doon sa mga bansa na naging sakop din ng Espanyol, and unfortunately kasama diyan ang Pilipinas. So ang numero unong banta sa pagiging presidente ni Inday Sara Duterte ay mga Amerikano. Kung ang Marcos Jr. ay maging tapat na sunod-sunuran sa mga Amerikano,
sa kagustuhan ng mga Amerikano na gamitin ang Pilipinas para sa giyera nila laban sa China na magmumula dahil sa paglusob ng mga Chino sa Taiwan, baka maghimasok ang mga Amerikano at ipanalo ang kandidato ng Marcos. Now, dahil wala naman tayo nakikita ang kandidato ni Marcos, sino kaya ang pupwedeng gamitin ng mga Marcos para labanan si Inday Sara Duterte? Well, ang sagot dyan, syempre, ay hindi manggagaling na sa hanay ng mga Marcos. Tingin ko, kahit gustuhin man ni Tambaluslos na siya ang sumunod na maging mamuno o presidente ng Pilipinas o mamuno ng Pilipinas, alam ni Tambi na wala siyang kapag-asa sa eleksyon. Kaya ang gagawin siguro ni Tambi, isusulong niya yung charter change para siya ay maging prime minister. Dahil alam niya na bilang two-time senator na, kayang-kaya niya maging prime minister kung ang pipili lang ng prime minister ang mga miyembro ng parliament o mga kongresista sa ngayon. Pero kung eleksyon ang pag-uusapan, kahit anong daya nila, hindi nila mapapanalo si Tambaluslos kasi ang layo-layo nga, 1 or 2% lang ang nakukuha niyang boto. So sa tingin ko, hahanap ng ibang kandidato ang Marcos para makipag-alyansa muli sa mga dilawan gaya ng ginawa ng mga Marcoses dito sa huling eleksyon kung saan nanalo ang Bam Aquino at ang Francis Pangilinan